Ma'am, pasali sa dasal mo ngayong gabi. Bukas na kasi exam ko. Thank you, ma'am. Hi teachers, hi future operators, especially let March 2024 takers. Kaya yan, papasayan. Sabi ko nga sa sarili ko, medyo nagigilty ako pagdating sa March. Kasi alam ko na konti lang yung napopost ko ngayon sa TikTok dahil nga medyo nagiging busy sa pagtuturo. Pero hindi mawawala po talaga yung pagpe-pray ko po kayo. Pero tandaan nyo po, walang imposible, basta magtiwala ka sa sarili mo at mag-pray ka. Tomorrow, relax ka lang. Huwag kang kakabahan. Relax ka lang. Isipin mo lahat ng positive. And let's try. Baka may gising pa, baka bukas, may madala pa kayong baon. And here is my huling pabaon. And this is literal pabaon. Kaya nyo yan. Papasayan, magtatak. Update nyo ako ha. Okay, sa general education tayo. Noong daw late 19th century, may grupo ng mga Filipino that organized the Reform and National Consciousness Campaign. Pag nakita mo tong word na ito, organize the Reform Consciousness Campaign movement, the answer is propaganda. Next, makikita mo na si Rizal daw ay nakipaglaban para sa kalayaan. Pero alam naman natin na more on sulat siya ng mga novel. Ano kaya yung sinasabi na nagde-describe kung ano yung method niya? Kapag nakita mo to, ang sagot is, the pen is mightier than sword. Basta ang paraan ni Rizal, yung method niya is, the pen is mightier than sword. Ito naman, ano yung tawag natin sa mga Pilipino na educated sila? Again, panahon to ng Espanyol. They are educated at sila yung nag-lead netong movement na ito. Ano ang tawag sa kanila? Kapag tinanong kung ano ang tawag sa kanila, they are educated Filipino, ang sagot ay ilustrados. Ulitin ko po, ilustrados. Pag nakita mo yung gorilla, orangutan, chimpanzee, sila daw ay may mga similar characteristic because they are classified as, pag nakita mo yung word na primates, yan ang isagot mo. Primates po. Okay, ito yung mga pinag-aawayan. Hindi naman pinag-aawayan, pero pinag-uusapan. Dahil nga tinatanong nyo lagi kung ano ang mi ultimo adios, tama ba? Pinag-aanuhan kung elegy ba o sonnet. Pero kapag bumaligtad po ang tanong, tinatanong na ito'y sinulat ni Rizal na elegy, ganyan-ganyan. Of course, the answer is mi ultimo adios. Pero pag tinatanong ano daw klase ang mi ultimo adios, pag wala yung elegy, of course, sonnet. Pero ang pinaka-answer po talaga doon ay elegy. So, ang isinulat ni Rizal na ang type po ay elegy, that is a mi ultimo adios. Yung mga sulat nila Rizal, nila Marcelo H. del Pilar, tandaan ninyo po, pag nakita nyo sa choices ang La Solidaridad, yun po ang sagot. Dahil dun po nila na-publish. Kapag nakita nyo ito, sinasabi na ang mga Pilipino daw, nung panahon ng Spain, hindi mga rebelde. Rather, they were reformists. Again, kapag nakita nyo yung word na reformist, yun po. Kapag tinanong, what is the gravest threat to mankind in the 21st century, the answer is global warming. Ano ang pinaka-importanting source? Most important source, pag nakita mo to, the answer is sun. Kung ang potential energy ay sa battery, ano naman ang moving electric fan? That is kinetic energy. Ito, lagi itong lumalabas, yung fisherman daw gumagamit daw ng mga uod bilang bait, pero ang spelling po ay B-A-I-T. B-A-I-T, bait. Sino ang sumulat ng Florante at Laura? Francisco Baltazar. Ano ang tamang pagkakasunod ng food chain? Tandaan mo, sun. Una lagi ang sun, producer, consumer, decomposer. Again, sun, producer, consumer, decomposer. Sino itong famous composer sa Angono na kilala bilang national artist? The answer is San Pedro. Sa unang page to, huwag kang papalito. Kung si Gabriela Silang ay kay Diego Silang, kanino naman si Gregoria de Jesus? Huwag kang papalito, Andres Bonifacio. Sino ang first Filipino painter na na-recognize as national artist? Fernando Amorsolo. Tandaan mo na lang yung mga sinasabi kong sagot. Pag nakita mo na, yun na yung sagot. Scent of Apples, Bienvenido Santos. Again, Bienvenido Santos.
Sino ang first president in the Philippines na galing sa Ilocos Region? Elpidio Quirino. Si Apolinario Mabini ay kilalang utak ng himagsikan or brains of the revolution. At may isinulat siya doon ng mga principles of conduct and morality. Saan nakasulat yon? El Verdadero Decalogo. Siya yung famous authors na ang laging character ay mga hayop and laging may moral lesson. That is Aesop. Kapag tinanong what is the highest consumption or yung pinakamahal na binabayaran natin sa bahay, sa kuryente, ang sagot po dyan ay air conditioner. Aircon. Anong tawag natin sa mga indigenous people sa Tarlac, sa Pampanga, sa Zambales? Aitas. Kapag nakita mo nandoon si Bonifacio tapos ang mga katipuneros, di ba pinunit nila ang sedula? Kapag nakita mo sa choices yung cry in Balintawak, that is the answer. Again, cry in Balintawak. Kanino ang pen name na Laong Laan at Di Masalang? Kay Rizal. Siya daw ay Filipino actress na nanalo ng international awards. Kapag nakita mo si Lea Salonga, the answer is Lea Salonga. Sino ang ama ng Bararila? Lope K. Santos o Lope K. Santos. Si Governor General Narciso Claveria, pag nakita mo yon sa surname po siya, sa mga pilido. Siya yon dahilan bakit nagkaroon tayo ng mga pilido, surname. Kapag nakita mo yung steam rising, rain falling from the clouds, the answer is convection. Again, convection. Pag nakita mo itong contradictory, emotional or psychological attitude, the answer is ambivalence. Kapag nakita mo yung who were the aboriginal settlers, isagot mo ang negritos. Again, negritos. Ano yung process na tinatawag natin where the plants use the energy into chemical energy? I mean, yung halaman, di ba kumukuha siya ng energy from the sunlight. Tapos, i-convert niya into chemical energy. Ano ang tawag natin doon? Photosynthesis. Ano ang tawag natin sa tax which impose on every citizen of the Philippines? Kapag on every citizen, ang tawag po natin dyan ay community tax. Ito daw yung molecule na inaalaw ang plants para makakapture ng energy from the sunlight. Ang tawag natin dyan sa molecule na yan ay chlorophyll. Ito, anong tawag natin? In the union of an ovum and the sperm inside the test tube, ang tawag natin doon ay in vitro. So, ganito yan. Ang lalabas dyan, more on percentage. Halimbawa, magkano yung interest, ganyan, ilan yung percent, yung mga LCM, LCD, common factor, greatest, common factor, like that. Simplifying yung mga X, Y to Y, like that. Sa mga sa Filipino naman, mga salitang ugat, payak, mga pandiwa, mga ganon. Sa science, more on food web, food chain din. Of course, the taxonomy, global warming, industry. Sa English, kung sino yung mga authors. Also, yung is, on, tamang grammar. Tapos, multiples, common multiples. Mga idiomatic expression. Pagdating sa prophet, isipin mo na teacher ka. Situational po yan. Lagi kang mabait. Laging tama. Huwag kang magmadali. Kung ilang oras ang binigay sa'yo, gamitin mo. At yun lamang po. Thank you po. God bless. Kaya mo yan.